Good Wednesday morning to all you my esteemed brothers and sisters. Nasa day 210 na po tayo at ang title po ng devotion natin ngayon is about true freedom, new life o tunay na kalayaan, bagong buhay. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan natin sa Galatians 5:13 to 26. At ang ating pong theme verse ay matatagpuan natin sa Galatians 5:13. Dito po tayo mag-focus ng ating devotion this morning. Ang sabi po doon ni Apostle Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ang laman. Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Tinawag tayo para maging malaya. Alam niyo po ba na may mga ilusyon o misleading meaning yung kalayaan? Sa world po natin, sa worldview po natin, ang meaning po ng freedom or kalayaan ay simple lang, kalimitan ganito lang. Ang kalayaan ay ang kakayanang gawin ang anumang gusto ko, kung kailan man gusto ko, kasama ang sino man na gusto ko, na walang sino man pumitigil sa akin. Freedom is the ability to do what I want, whenever I want, whoever I want, without telling me otherwise. Pero alam niyo po, si Apostol Pablo ay nagpakita naman ng ibang paglalarawan o kahulugan nito. Kasi alam ni Pablo na kung pababayaan tayo sa ating sariling kagustuhan, ang paggawa ng anumang gusto natin ay hindi talaga nagdudulot ng hindi talaga nagdudulot ito ng freedom o kalayaan. In fact, nagdudulot nga ito ng addiction, nagdudulot ito ng pagkasira ng mga relasyon, selfishness, di po ba? At pagkapagod. Ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng mga boundaries or ng mga hangganan. Ito ay ang presensya ng isang bagong kapangyarihan sa ating buhay. Sa Galatians 5, binigyan tayo ni Pablo ng warning tungkol sa dalawang danger sa ating pamumuhay o pananampalataya. Sa pagpili ng ating mga kalayaan. Ang una ay ang danger ng legalismo. Ito ay danger na ang pagtatangkang makuha natin yung favor ni Lord o yung love ni Lord, yung pag-ibig ni Lord sa pamamagitan ng ating mga religious practices. At minsan may mga listahan pa ng mga dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin. Kapag tayo ay sabihin natin masyado tayong relihiyoso or always by the rule, ginagawa niya nitong pagod tayo at kung magkaminsan nga nagkagiging judgmental tayo, mapanghusga at mapagmataas. Yung extreme naman nun, yun naman yung danger ng license to sin, kumbaga, or lisensya, yung pag-abuso sa biyaya ng Lord. Dahil alam natin na tayo mga Kristiyano ay ligtas na sa biyaya ng Panginoon, kung magkaminsan, yung extreme naman nun, masyado tayong kampante. Gumagawa na tayo ng, no difference kung ano yung ginagawa ng mundo. Yung mga bisyo, yung mga flesh, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakatuwa sa Panginoon kasi iniisip natin na anyway, gracious naman si Lord, may grace naman, so for sure kung ako ay
hihingi ng tawad sa kanya, patatawarin niya ako. So, go lang, diba? So, anong nangyayari kasi doon, yung spiritual life natin nagiging hollow, and at the same time, yung ating patotoo sa ating kapaligiran, hindi tayo nagiging isang magandang ehemplo na kagaya ng itinuturo sa atin ni Christ. Now, kung ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagsunod doon sa mga rules na yon, at hindi rin naman matatagpuan sa lahat ng sa mga paglabag natin, saan pa kaya natin matatagpuan yung true freedom or tunay na kalayaan? Ang sabi ni Pablo sa Galatians 16, makukuha daw natin ito sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sabi niya doon, kaya sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Pagka daw tayo ay namumuhay sa Espiritu, hindi natin mapagbibigyan yung desires ng ating flesh. Pansinin ninyo kung ano ang hindi sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabing subukan mo ng mabuti at na huwag kang magkasala. Subukan mo na huwag kang magkasala. Gawin mo na huwag kang magkasala. Hindi yun ang sinabi ni Pablo, no? Alam niya kasi na hindi gumagana ang simpleng pakikipaglaban sa mga kalikuan o sa dilim, sa kadiliman. Ang kailangan talaga ay buksan natin yung ilaw. Kapag ibinigay natin ang buhay natin kay Jesus, ang banal na espiritu ay mananahan at nananahan sa loob natin. Kumbaga, yung mag-i-indwell ang Holy Spirit sa buhay natin. At pagka nangyari yan, binibigyan niya tayo ng mga bagong desires. May mga bagong perspektibo. May mga bagong paninindigan. At saka yung bagong kalakasan. New strengths. Ang role natin, ang role natin ay lumakad na kasama niya. We need to abide in Christ. Ang paglalakad ay hindi isang passive na gawain lamang. Nangangailangan ito ng layunin, balanse, at pag-usad. Meron din itong rhythm, meron din itong tempo. Ito ay isang pang-araw-araw at step-by-step na reliance on God's power rather than our own willpower. Ulitin ko yon. Ito ay isang pang-araw-araw at step-by-step reliance on God's power rather than our own willpower. Ano pa? Ang tunay na kalayaan at bagong buhay ay maihintulad natin ito sa isang fruit, yung bunga. At hindi ito kagaya ng isang product na minamanufacture. When we try to work our own righteousness, we produce the works of the flesh. Sabi nga yan sa verses 19 to 21. Ano yun? Hostility, jealousy, fits of rage, self-ambition, and division. Notice the word works. A work is something manufactured, for example, in a factory. It takes exhausting human effort and it creates a toxic byproduct. But when we walk by the Spirit, we produce fruit. Sabi sa Galatians 5:22 and 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, sa ibang translation, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung fruit is not being manufactured in a factory. It is grown sa garden.
Kunyari yung mangga, no? Yung mangga, yung puno ng mangga, hindi natin yan pinipress, hindi natin yan sinasaktan or pinipilit na magbunga. Hindi. In fact, ang ginagawa doon it simply stays rooted in the soil, absorbs the sun and rain, and the fruit grows as a natural byproduct in its health, of its health. In the same way, you cannot force yourself to be more joyful or peaceful by our own willpower. Hindi po. But as you root yourself in prayer, in God's Word, and in daily surrender to the Holy Spirit, His character, yung character ni Christ, naturally grows in you. So yun po yun Hindi kailangang pilitan. Talagang, if we are rooted sa Kanya, wala pong imposible sa Panginoon. At magkakaroon po tayo ng talagang kalayaan, na tunay na kalayaan at bagong buhay. Kaya ang hamon o paanyaya sa atin ni Paul sa Galatians 5:25, no, ay sumabay tayo sa hakbang ng Holy Spirit. The challenge is keep in step. Ang sabi niya doon sa verse na yon, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. To keep in step with someone means to match their pace, no? Kung ano yung pace nila, yung bilis, kailangan i-match natin yon. If they speed up, you speed up. If they stop, you stop. Now, where is the Holy Spirit leading you today? Is He asking you to slow down and show patience to a frustrating coworker? Or dun sa mga hindi natin nakakasundo? O yung mga kasama natin na hindi nakakatuwa? Is He asking us na baguhin yung ating mga hindi tamang gawain, yung mga bisyo natin na nakakasira ng temple of God, na ito yung ating katawan na ibinigay ni Kristo? Sinasabihan ba niya tayo na itigil ito at i-divert sa Kanya yung ating puso o ang ating mga choices? Or is He asking you, or is He asking us, or is He prompting us to step out and serve someone humbly in love? Yun po. Tanungin po natin yung sarili natin. True freedom, new life can be found and can be experienced in our daily, step-by-step reliance to God's Spirit. Again, malalaman natin at ma-experience natin ito by abiding in Him daily. Now, for our reflection, na tingnan po natin yung fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Which one is the Holy Spirit growing in you right now? Or which one needs watering? Pag-isipan po natin ito. Ang tunay na kalayaan at bagong buhay ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Kapag nananatili tayo sa Kanya, nakatitiyak tayo sa kalayaan na Siya lamang ang tanging makapagbibigay. Panghawakan po natin ito at tayo po ay maniwala
Kasi siya lamang po talaga ang ating tanging pag-asa. At siya lang po talaga yung tapat ng nanangako. If we really want to experience freedom, true freedom, yun po ay makukuha natin sa paglakad sa Espiritu habang nasa atin po ang Holy Spirit. Yun po. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you for the incredible gift of freedom. Maraming salamat po, Lord, dahil pinili niyo kami na maging anak mo. Lord, patawarin mo po kami. Forgive me. Forgive us, O Lord, for the times that we tried to earn your love. And for the times that we use your grace as an excuse for our own selfishness. Lord, I don't want to live in my own strength anymore. We do not want to live in our strength anymore. Today, we want to keep in step with your Spirit. Fill us, fill me, guide my step, guide our steps, and grow your Spirit or grow your fruit in our lives so that we can serve one another humbly in love. All this, Father God, we pray with perfect faith to you, O Lord. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat, and may God bless us all.